Ang dami-dami ngang nagtatanong kung saan ako bumibili ng ilang gamit ko. Well, lagi ko naman sinasabi, sa thrift shop ako bumibili kadalasan. Kasi bukod sa matibay na, branded pa, magaganda talaga. So dito, sa pinupuntahan ko na to, meron silang mga branded na mga pinggan, Corel, Pyrex. Mostly ng mga bowls ko dito ko talaga binibili. Tsaka yung mga whisker ko na matitibay, tsaka mga spatula, dito rin yun galing. So dito nabili ko to for 100 pesos. Gusto ko na yung natatanggal na spatula para madaling hugasan, hindi na titiiman ng dumi. Nakita ko nga rin tong sandok na to. Ang weird, diba? Pero parang ang sarap niyang gamitin, bakal. Binili ko din yun, 100 pesos. Basta naman mahilig ka ditong maghalungkat, tsaka mahilig kang maghalughog, yun, makakakita ka naman dito ng mga magugustuhan mo. Sa murang halaga, syempre. Tsaka kahit hindi ka naman bibili, basta may makita kang kakaiba, parang wala lang, masarap din maningin-ningin. Pati nga yung mga branded na kaldero dito, mga saucepan, basta mura ha, namimili lang din kasi ako, minsan may mahal din, katulad nito. Tawan, 5? Di ba may pag-research din siya? Alam niya na din yung mga presyo ng mga brand nito. So dito meron din sila mga electronics. Actually mas maraming electronics nila, mga speakers, mga ganyan. Sobrang dami, mga computer parts, computer laptops. Marami ka rin makikita dito na branded na sapatos. Mostly ito talaga yung pinupuntahan kapag may mga bago silang bukas. Pero ako, pag may bago silang bukas, ito talaga yung inaabangan ko. Hulaan nyo kung magkano ko nabili tong KitchenAid na classic na to. Yung kauna-unahan kong KitchenAid na mayapa na ngayon, dito ko rin binili. Pero yung iba, sa mga sa brand nyo na o kaya sa tao na, ito yung pangalawa ko ditong second hand. So ayan, meron sila mga cameras. Nakabili din ako ng immersion blender for 300 pesos. Mura na, nasira na kasi yung ganito ko So, dito naman tayo sa next stop natin. Ito naman yung binilan ko ng maraming pans. Kung natatandaan nyo, yung 9,000 na take all, dito ko yung binili. Ayan yung mga kaldero nilang malalaki 1,000 yata yan per piece kung hindi ako nagkakamali. Dito naman, mapapagod ka naman dito maghalungkat. Kung masipag-sipag kayo, iuli mo talaga siya. Pero dito nakakapagod kasi sobrang lawak niya. May second floor pa to. Tapos sobrang dami. Kakalkalin mo talaga lahat. Mostly, nabebenta nila to sa live na. And makakamura ka kapag ka take all yung talagang isang basket na ng isang basket. So, ayan po tayo sa second floor. Ang gaganda dito, no? Parang mga bago pa talaga yung binebenta. Kayo, mahilig din ba kayong pumunta sa mga ganito? Ako kasi dati hindi talaga. Kaya lang yung na-impluwensyahan ako nung asawa ko. Yung asawa ko talaga ang mahilig sa mga ganito. Ako, tumatagal lang ako dito ng mga nasa 30 minutes. Pinakamatagal na yung kulang-kulang 1 oras. Pero yung asawa ko, tumatambay siya dun sa kabilang pinuntahan natin kanina. Tumatagal siya dun ng 5 oras. As in, kapag ka nawawala siya ng Sabado, siguradong naandun na siya. Sa ilang dekada nga niyang pagtambay dun, BFF na sila nung may-ari. Ako naman, hindi naman talaga ako tumatagal dito. Pag wala akong nagustuhan, pag wala akong kailangan talaga, hindi na umaalis kagad ako kasi wala na rin naman akong tatambakan dito sa akin Punong-puno na rin ang gamit yung gawaan ko. Kung napapansin nyo naman, 'di ba? Kaya make sure kung bibili kayo, isipin nyo din yung storage nun. Kasi mamaya, tambak lang din, 'di ba? Hindi mo rin magagamit. Pero syempre, for the kalkal pa rin, tsaka for the uli ang person. Masarap talagang maningin-ningin. Wala lang, mas na-enjoy ko to kaysa pagpupunta ko sa mall. Kasi dito, may thrill kapag naghalongkat ka, hindi mo pa alam kung ano yung makakalkal mo. At least, diba, laging mysterious. Tama, akala ko inidoro siya, hindi pala, storage, pala siya, container. Timang-timang lang, paano kaya magiging inidoro to? So, wala lang, yun lang, nag-uli-uli lang ako, and then, pagkatapos nun, nung nasatisfy na ako, umuwi na din ako kasama yung mga nabudol ko. Yun lang, bye-bye!